Niligtas ng mangingisda na si Diana, ang isang lalaki, nang mabangga ang minamaneho nitong speedboat. Pinasakay niya ito sa dala niyang bangka, saka ginamot niya ang sugat nito sa tuhod at noo. Nalaman niyang si Diego Alejandro ang pangalan nito, na isang kapitan ng barko. Unang paglapat ng kanilang mga tingin ay sobrang bilis ng tibok ng puso ni Diana. Ang tanong, magkikita pa kaya silang muli ni Diego? Alas 5 ng umaga ay gumayak na si Diana para mangisda. Naglagay siya ng kanin sa isang Tupperware. Tinansya lang niya kung kaya lang niyang ubusin. Nagdala din siya ng suka at asin. Kasama na rin ang sili dahil magkilaw siya mamaya kapag nakahuli siya ng isda. Tulog pa rin hanggang ngayon ang kapatid niyang si Tupi. Isasama niya sana itong mangisda dahil walang pasok bukas. Kaya lang, naaawa din siyang gisingin ito. Silang dalawa na lang ang naiwan sa bahay nila dahil magkasabay na nalunod sa laot ang magulang nila noon. Sobrang lakas kasi ng bagyo pero pinilit pa ring mangisda. Kaya ayun, nadisgrasya. Lungkot na lungkot nga si Diana dahil hindi niya alam kung paano sila mabubuhay, gayong hindi naman siya nakapag-aral ng high school. Kaya hanggang dito na lang talaga siya sa dagat na mamalagi. Kung ano ang ikinabubuhay ng magulang niya noon ay siyang ginagawa niya ngayon. Ang mangisda sa laot kahit masama ang panahon para may pera pang gastos. Palagi pa rin namang sinuswerte si Diana. Ayaw pa talaga ng Diyos na mawala siya. Paano na lang si Tupi? Maya-maya ay isinukbit na ni Diana ang kanyang lambat sa balikat, habang ang isang kamay naman niya ay bitbit ang malaking balde para lagayan ng isda mamaya. Sana marami siyang mahuli ngayon dahil umuungot si Tupi sa kanya ng bagong sapatos dahil butas na ang nag-iisang sapatos nito. Kahit wala siyang maayos na gamit, ay mabigyan lang niya ang kapatid. High school na kasi ito at nagbibinata na, kaya kailangan ng mga bagong gamit. Nangako kasi siya sa magulang niya na hindi niya papabayaan si Tupi kahit anong mangyari. Makalipas ang ilang minuto ay nasa dagat na si Diana. Nagsasagwan papunta sa malalim para itapon na niya ang kanyang lambat para makahuli. Pero natigilan na lang siya dahil nakita niya kung paano mabangga ang speedboat sa malaking bato. Naging mabilis ang pagsagwan ni Diana nang makita niya ang isang lalaki na nawalan ng malay na palutang-lutang sa dagat sa tabi ng tumimbang na speedboat. Ito yata ang nagmamaneho. Nang mahinto ang bangka niya, ay agad niyang hinila ang lalaki pasakay ng bangka niya. Habang wala pang malay ang lalaki, ay ginamot niya ang sugat nito sa tuhod at noo. Hinintay pa muna ni Diana na magising ito. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na ang lalaki. Tinulungan niya itong makaupo. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Diana nang magkatitigan silang dalawa ng lalaki. Okay ka lang? Tanong ni Diana. Oo, salamat. Nakangiting sagot ni Diego. Mabuti naman, sabi ni Diana. Diego nga pala, isa akong kapitan ng barko. Pakilala ni Diego. Diana ang pangalan ko, sagot ni Diana. Titig ng titig sa kanya si Diego, kaya nahihiya si Diana. Napayuko na lang siya at nagpanggap na parang may tinitignan sa ibaba. Maya-maya lang ay may narinig na tunog
ng speedboat si Diana na naparating. I have to go, Diana. Salamat sa naging tulong mo sa akin. Paalam ni Diego. Nagulat si Diana dahil may inabot sa kanya ang lalaki ng pera. Para saan to? Tanong ni Diana. Ganti ko yan sa pagtulong mo sa akin. Wala kasi akong dalang gamit rito or something para ibigay sa'yo. Kundi yan lang. Ingat ka. Nakangiting sagot ni Diego. Ngumiti ito sa kanya. Ayaw sana niyang tanggapin pero mas kailangan niya ng pera ngayon. Kaya kahit nakakahiya ay nagpasalamat na rin siya. Sumakay na sa speedboat si Diego na sumundo rito. Saka kumakaway ito sa kanya habang papalayo. Nang mawala na sa paningin ni Diana si Diego, ay nagpatuloy na siya sa pagsagwan papunta sa laot. Itinapon na ni Diana ang kanyang lambat, saka hinawakan sa dulo. Nang maramdaman niyang bumigat, ay dali-dali na niya itong hinila pa itaas at napangisi siya sa nakita. Sobrang dami niyang huli, purong malalaki. 10 tapon niya ng lambat at puno na ang kanyang baldeng dala at may excess pa. Kaya nilagay niya ito sa loob ng bangka. Nang sumama ang panahon, ay naisipan na niyang umuwi bago pa siya maabutan ng bagyo sa laot. Nakakatakot at ayaw pa niyang mamatay. Pagdating niya ng bahay, ay hinahapo si Diana sa sobrang pagod. Naghahabol siya ng hininga na nakaupo sa bangka. Magpahinga muna siya saglit bago bumaba. Siya pa lang ang naunang nandito. Ang ibang mangingisda ay wala pa. Dahan-dahang ikinarga ni Diana ang balde na puno ng isda pababa ng bangka. Hinila niya ito ng mabilisan pauwi sa bahay nila para malagyan niya mamaya ng isda at maideliver sa merkado. Nagdala siya ng basket para paglagyan ng ibang isda na nasa loob ng bangka niya nilagay. Makalipas ng 1 oras ay nasa bahay na si Diana. Katatapos lang niyang kumain at nagpapahinga siya ngayon para mamaya ay magbenta siya ng isda. Bumili siya kanina ng yelo para mananatiling presko at mabili ang lahat. Nag-iwan lang siya ng konti para pang ulam nilang dalawa ni Tope at saka gawin niyang tuyo. May mga pagkakataon kasi na masama ang kanyang pakiramdam kaya hindi siya makapaglaot. Hindi niya pipilitin kung hindi kaya ng katawan niya. Nakapagsaing na siya ngayon at nagprito din siya ng isda para pag-uwi ni Tope galing paaralan ay makakain agad ito. Nasa loob siya ng kwarto ngayon, mag-isa. Nang maisip ang pera na binigay ni Diego, ay kinuha niya ito sa bulsa ng kanyang suot na jacket kanina at binilang. Napanganga si Diana dahil 20,000 pala itong binigay ng lalaki. Kung alam lang niya kanina ay hindi niya ito tatanggapin. Pero nandito na ito at hindi niya alam kung magkikita pa silang muli ni Diego. Sa kabilang banda naman ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Diego sa naging encounter na lang dalawa ng babae sa laot. Yung nagligtas sa kanya, si Diana. Hindi naman sa minamaliit niya ang mga mangingisda dahil provider sila ng lahat ng mga mamamayan sa buong mundo. Pero kasi nagulat siya dahil sobrang ganda ng babaeng yun ay nasa laot nakatira. Pwede itong maging modelo o artista, magtrabaho sa malaking establishment dahil may dating kahit sobrang simple ng pamumuhay nito. Naramdaman talaga ni Diego na sobrang bilis ng tibok ng puso niya kanina nang magtama ang kanilang paningin.
1 linggo ang nakalipas ay nasa isla si Diego. Kasama niyang nagbabakasyon ang boyfriend ng kanyang kapatid na si Maine. Magkasama kasi sila sa trabaho. Kakababa lang niya ng barko at may 6 na buwan na siyang magliwaliw bago siya bumalik. Kaya susulitin na niya para mag-enjoy at makahanap ng magiging wife in the future. Marami siyang nakikitang naggagandahang mga babae sa iba't ibang bansa na napupuntahan niya, pero wala siyang nakikitang candidate for a wife material. Pang-display lang ang babae doon at hook up lang. Fling, walang seryoso. Sino ba iniisip mo? Gayong wala ka namang girlfriend. Yung babae kanina? Maganda siya, ah? Tanong ni Oliver. Oo, tipid na sagot ni Diego. Interesado ka sa kanya? Nakangising tanong ni Oliver. Yeah, maganda siya at mabait. Nakangiting sagot ni Diego. Bakit hindi mo siya puntahan doon sa kung saan kayo unang nagkita para matsyempohan mo siya? Suhestyon ni Oliver. Pwede, pero baka hindi ko siya matsyempohan doon. Mapapagod ako sa kakahintay. Sabi ni Diego. Wala ka talaga. Sana bago ka umalis doon ay inalam mo kung saan ang bahay niya. Sambit ni Oliver. Oo, buti sana kung naitanong ko pero nalimutan ko kasi. Sagot ni Diego. Maya-maya lang ay umalis si Oliver para sunduin sa Maynila ang kapatid niyang si Maine. Kaya naiwan siyang mag-isa. Nang makaramdam siya ng pagka-bored ay naisipan niyang pumunta sa bayan para magpahangin. Bit-bit niya ang susi ng kanyang kotse at nagmamadaling sumakay at pinaandar ito palayo. Nang nasa bayan na siya, ay pumasok siya sa isang shoe store para maghanap ng mga mura at bagong sapatos. Habang tumitingin si Diego ay napakunot ang kanyang noo dahil parang may naririnig siyang pamilyar na boses. Kaya sumilip siya sa siwang ng shoe rack at umaliwalas ang kanyang muka nang masilayan si Diana. May kasama itong binatilyo na namimili din ng sapatos. Tumigil si Diego sa pagpili ng mga sapatos at tinitigan si Diana ng mabuti. Mas lumitaw ngayon ang ganda ng babae dahil nakapag-ayos ito at naka-light makeup. Gumilid si Diego at dahan-dahang naglakad palapit sa babae na busy sa pagpili ng mga sapatos. Hi Diana. Nakangiting bati ni Diego. Gulat ang reaksyon ni Diana nang makita siya sa harap nito at ang binatilyo naman ay nakangiti lang na nakatingin sa kanya. Hello. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Natatawang sambit ni Diana. Ako din eh. Pero dito ako magstay ng 6 na buwan sa bahay ng kaibigan ko. Sagot ni Diego. Okay. May binili ka rin rito? Tanong ni Diana. Wala pa akong nahanap na gusto kong sapatos. Sagot ni Diego. Ako naman ay sinamahan ko lang itong kapatid ko, si Tope. Sabi naman ni Diana. Nakipagkamay naman siya sa binatilyo at tinanggap naman ng huli. May nahanap na kayo? Marami namang magaganda rito. Dapat yung babagay sa'yo. Alam mo na, kung maganda ang gamit ay mas marami ang mahuhumaling ng mga girls. Pagbibiro ni Diego. Tumawa naman si Tope. Pero ang itsura ni Diana ay hindi mapinta. Hindi pwede. Ayaw ko siyang mag-girlfriend ng maaga. Saad ni Diana. Biro lang. Natatawang sagot ni Diego. Makalipas ang 1 oras ay sumama si Diego sa dalawa nang magyaya si Diana na magpunta raw sila sa bakery para mag-snacks. Hindi naman siya tumanggi dahil it's an honor for him
na makasama ng matagal ang kanyang crush. Maglalabas sana ng pera si Diego pero pinigilan siya ng babae kaya ibinalik niya sa loob ng kanyang wallet. Ako na, hindi ko nakakalimutan yung binigay mo sa akin. Ibabalik ko na lang kaya yun, sabi ni Diana. Sumimangot si Diego. Yan ang wag na wag mong gagawin, sagot ni Diego. Okay, mas mabuti na rin yun para hindi ako makapaglaot ng ilang araw, sabi ni Diana. So, nangingisda ka pala? Tanong ni Diego. Kailangan dahil wala naman kaming ibang pagkakakitaan. Kami na lang kasi ni Tope ang naiwan magmula nang mamatay ang mga magulang namin, sagot ni Diana. Tumangu-tangu naman si Diego dahil ngayon ay naiintindihan niya kung bakit nangingisda si Diana. Nang matapos sila sa pag-snacks ay lumabas na sila ng bakery. Mahaba pa ang oras kaya ayaw pa muna niyang matapos ang araw nilang dalawa ni Diana. Gusto pa niyang makilala ang pagkatao nito. Kumaway sa kanya si Tope at nagpaalam dahil may gagawin itong project kasama ang mga kaklase, kaya umalis na ito. Nakita niyang binigyan ni Diana ng pera ang kapatid. San nga pala ang bahay mo? Hatid na kita, sabi ni Diego. 1 oras na biyahe mula rito ang amin. Kung okay lang sa'yo ay walang problema. Para naman makatipid ako ng pamasahe, sagot ni Diana. Napangisi si Diego. Oo naman, nakangiting sabi ni Diego. Tumangu naman si Diana. Binuksan na niya ang pinto at inaalalayan ang dalaga nang makapasok sa loob. Saka gumilid na rin siya at naupo sa driver's seat. Dumaan muna tayo sa palengke. Bibili lang ako ng sangkap para sa lulutuing ulam. Naubusan kasi ako, saad ni Diana. Sige, ano bang lulutuin mo? Tanong ni Diego. Mag-iihaw ako ngayon ng malalaking isda. Mamaya pa pag uwi ko galing sa laot. Nakangiting sagot ni Diana. Sinong kasama mo? Nakakunot ang noong tanong ni Diego. Ako lang mag-isa. Wala naman akong asawa, lalo na boyfriend. Nung una tayong nagkita ay mag-isa lang ako nun, 'di ba? Sagot ni Diana. Natatawa si Diego. Bakit naman kasi wala kang boyfriend? Tanong ni Diego. Busy ako sa paghahanap buhay para sa kapatid ko, kaya hindi ako nagkaroon ng panahon, sagot ni Diana. Pagdating nila sa bahay ng babae, ay tinabi niya ang kanyang kotse. Sobrang presko sa lugar na to at tahimik dahil hindi magkadikit ang mga bahay. Marami din palang mangingisda sa lugar na ito dahil marami siyang nakikitang mga bangka na palutang-lutang sa dalampasigan. Ang ganda pala nitong lugar niyo, no? Untag ni Diego, kaya napalingon sa kanya si Diana at ngumiti. Oo, sobrang payapa pero ang problema rito ay wala kang ibang pagkukuhanan ng pangkabuhayan kundi sa dagat lang, at saka hindi sa lahat ng oras ay may huli ka. Naiiling na sagot ni Diana. Kailangan talaga doble sipag, tapos kung marami pang mga anak ay parang hindi kayanin, sabi ni Diego. Nakaya naman ng ilan. Doon sa bandang dulo ay may maraming nakatira doon. 5 yung mga anak, turo ni Diana. Maya-maya lang ay niyaya siya ni Diana sa loob ng bahay nito. Naupo siya sa bakanting upuan, tapos ang dalaga ay dumiretso sa loob ng kusina para ilagay ang pinamili nito. Maliit lang ang bahay nila Diana pero masyadong organized ang mga gamit at saka malinis. Nagustuhan ni Diego ang lugar na ito. Parang gusto niyang magstay rito ng ilang buwan. Pero nakakahiya naman kung makikitira siya rito kina Diana
Pero walang masama kung susubukan niyang magpaalam. Kailan ka pupunta sa laot? Tanong ni Diego. Ngayon na para makauwi agad ako. Sagot ni Diana. Sama na lang kaya ako para may bodyguard ka. Nakangiting sabi ni Diego. Akala niya tatanggi si Diana pero ngumiti lang ito. Sige, ikaw ang bahala. Malapit lang naman tayo. Sagot ni Diana. Napansin niyang nagbihis ng ibang damit si Diana. Nagulat si Diego dahil inabutan siya ng dalaga ng pamalit. Hindi na siguro ako magpapalit, sabi ni Diego. Magpalit ka na dahil tiyak na madudumihan yung damit mo. Sayang parang branded pa naman. Nakangiting sagot ni Diana. Napatawa na lang si Diego. Hindi sa tabi-tabi ko lang to nabili. Angal ni Diego. Makalipas ang ilang oras ay nasa dagat na sila. Hindi talaga makalimutan ni Diego na dito sila unang nagkita ni Diana. Ang lamig ng simoy ng hangin kasi wala ng araw. Pero kapag mainit ay hindi magandang magstay sa dagat. Nasaan na nga pala yung speedboat na dala mo nung nabangga ka? Tanong ni Diana. Napansin niyang hinahanda na nito ang lambat, kaya nakatingin lang siya rito. Sobrang nakaka-amaze ang dalaga dahil trabaho naman ng isang lalaki ang mangisda, hindi sa babae. Sa kaibigan ko yan, pinapaayos pa. Sagot ni Diego. Gwapo yung kaibigan mo, may asawa na ba yon? Seryosong tanong ni Diana. Napahalakhak si Diego, pero sumimangot siya pagkatapos ay tumingin kay Diana. Pambihira ka naman, Diana. Gwapo din ako sabi ni Diego. Ngumiti si Diana ng sobrang lapad na nagpatigil sa ikot ng mundo ni Diego. Mas lalo itong gumanda kapag nakangiti. Tapos puti ang pantay nitong mga ngipin. Mas gwapo ka naman, sagot ni Diego. Parang gumaan ang pakiramdam ni Diego. Si Oliver yon, boyfriend ng bunso naming kapatid na si Maine. Sabi ni Diego. Ilan pala kayong magkakapatid? Tanong ni Diana. 4, at ako lang yung nag-iisang lalaki, tapos eldest. Wala pang may asawa sa amin. Sagot ni Diego. Ang saya niyo siguro kapag magkakasama, sabi ni Diana. Oo, pero nasa States na ang mommy at daddy ko, kasama ang 2 kong kapatid. Si May na lang ang nandito sa Pinas dahil kay Oliver. Sagot ni Diego. Ngumiti naman si Diana. Tumayo na ito at sinimula ng paghagis ng lambat para manghuli ng isda. Marami talagang nagagawa kapag nagmahal, no? Kasi yung kapatid mo ay hindi sumama sa ibang bansa, sabi ni Diana. Oo, malapit na yatang magpakasal ang mga yun. Pero nagbabakasyon naman kami doon once a month, sagot ni Diego. Habang si Diana ay hindi nakaramdam ng pagod sa pangingisda dahil may kasama siya at nakakausap. Tinulungan din siya ni Diego na maghila ng lambat, saka mag-alis ng isda at ilagay sa balde. Mabuti naman, malulungkot din na ang magulang mo kapag hindi kayo kumpleto, sabi ni Diana. Next 2 months, punta ako doon. Sama ka ba? Nakangiting tanong ni Diego. Napanganga na lang si Diana dahil nagulat siya sa imbitasyon ni Diego na para bang matagal na silang magkakilala. Nagbibiro ka ba? Ayoko nga, ang layo nun. Saka wala akong pera pamasahe. Natatawang sagot ni Diana. Hindi ako nagbibiro. At saka akong bahala sa'yo doon. Sagot ko na lahat, sabi ni Diego. Hindi nakaimik si Diana. Ibinaling na lang niya ang tingin sa dagat. Tsaka inayos ang lambat. Pero si Diego na ang nagtapon nito para manghuli, kaya hinayaan na lang niya.
Ngayon mo lang yata na-experience ang mangisda ano? Tanong ni Diana. Oo, palagi kaming nasa laot. Pero ngayon ko lang to nasubukan. Busy kasi sa trabaho. Sagot ni Diego. 2 oras ang nakalipas ay nakauwi na sila ni Diana. Madami silang nahuli at malalaki, kaya binigyan na rin niya si Diego para may madala ito pag-uwi para sa kaibigan nito at kapatid. Tinulungan na siya ng lalaki na mag-ihaw, kaya mabilis silang natapos at kumain na sila pagdating ni Tupi. Samantalang si Diego naman ay gabi na nang makauwi siya sa bahay ni Oliver. May dala siyang isda na nakalagay sa plastic cellophane. Hi kuya, where have you been? Nakangiting tanong ni Maine. Tumayo ito at humalik sa pisngi niya. Somewhere, nangisda ako, kaya may dala ako ngayon. Malaking isda na pwede nating lutuin. Sagot ni Diego. Si Oliver ay nakangisi lang sa kanya dahil parang nagets na nito. Tinignan naman ni Maine ang dala niyang isda. Bago ito, binigay sa kasambahay para ipagluto. Oh, saan ka naman ng isda? Tanong ni Maine. Sa dagat, san pa ba? Nakangising sagot ni Diego. Sumimangot si Maine. Grabe ka, ngayon nga lang tayo nagkita ulit after ilang years. Sagot ni Maine. Alam kong hindi ako yung namiss mo, si Oliver. Naiiling na sagot ni Diego. Tawa naman ng tawa ang kaibigan niya. Kinabukasan ay wala silang ganap sa bahay, kaya naisipan ulit ni Diego na magpunta sa bahay ni Diana. Papasakay na sana siya ng kotse nang maabutan siya ng magkasintahan at parehong nakangisi ang mga ito. Sama kami bro, sabi ni Oliver. Wag na, may bibilihin lang ako sa lungsod. Angal ni Diego. Tumawa ng malakas si Oliver pati si Maine na para bang alam ng mga ito kung saan siya pupunta. Sige na bro, ipakilala mo naman si Diana kay Maine. Nakangising sabi ni Oliver. Napakagatlabi na lang si Diego. Wala talaga siyang maitatagong sekreto sa lalaking ito. O siya, sakay na. Nakasimangot na sagot ni Diego. Napasimangot na lang siya dahil may dala pang malaking hand carry bag ang kapatid niya. Thank you kuya, sabi ni Maine. Ano ba kasi yung dala mo? Tanong ni Diego. Swimsuit, maliligo ako ng dagat doon. Nakangiting sagot ni Maine. Hindi na, sobrang init ng panahon. Angal ni Diego. Mamayang hapon pa naman kuya, hindi ngayon mismo. Pwede nga tayo mag-overnight doon, sabi ni Maine. Napailing na lang si Diego. Napaka-istorbo talaga ng dalawang ito. Hindi man lang siya magkaroon ng chance na masolo si Diana. Pagdating nila ay nagulat ang dalaga dahil may kasama siya. Pero ngumiti naman ito pagkatapos. Hi Diana, ang kapatid ko, si Maine at si Oliver. Pakilala ni Diego. Magandang umaga, pasok kayo sa bahay. Pasensya na kung maliit lang. Nakangiting sabi ni Diana. Ngumiti naman si Maine. Nagmamadaling lumapit ang kapatid kay Diana at yumakap na parang close silang dalawa. Masaya akong makilala ka ate. Ang ganda mo naman. Komento ni Maine. Naku, huwag mo akong binubola. Natatawang sagot ni Diana. Hindi naman, totoo talaga, sabi ni Maine. Salamat, maupo na muna kayo. Ipaghahanda ko kayo ng agahan. Nakangiting sagot ni Diana. Tapos na kaming kumain pero hindi namin tatanggihan yung inalok mo. Natatawang sabi ni Maine. Kakagaling ko lang sa laot. Nagbenta ako kanina sa bayan tapos nagtabi ako para sa kuya mo. Baka pupunta siya. Sagot ni Diana. Napailing na lang si Diego. Nang kindatan siya ni Oliver, sabay ngisi. Lumobo naman ang pisngi niya dahil inaalala siya ni Diana. Ang galing mo naman pala ate,
marunong ka sa trabaho sa dagat. Amazed na sabi ni Maine. Kailangan ulila ng lubos kami ng kapatid ko, kaya walang ibang maghahanap buhay sa amin. Nakangiting sagot ni Diana. Tumangu-tangu naman si Maine. Maya-maya lang ay pumasok sa kusina si Diana. Naghanda yata ng agahan at tinawag na sila pagkatapos. Magkasunod naman silang tatlo na pumasok. Saka biglang nakaramdam ng gutom si Diego. Sa mga nakikita niya, nakita niya ang inihaw na malaking isda. May prito na nilagyan ng kamatis sa gilid. May sugpo, crabs at saka ginisang puset na sobrang bango. Ang sarap naman itong mga handa mo. Gumastos ka pa talaga? Sabi ni Maine. Hindi ko yan binili lahat. Hindi lang naman isda ang pwedeng mahuli sa dagat. May lambat din na gagamitin para sa mga yan. Nakangiting sagot ni Diana. Alam mo ate, napakaswerte ng mapapangasawa mo. Sobrang sipag mo kasi, kaya hindi magugutom. Komento ni Maine. Napahalakhak naman si Diana. Napansin niya na tumingin sa kanya si Oliver na nakangisi. Ganon, baka malas, sabi ni Diana. Hindi yan, sobrang swerte nila kapag ikaw ang naging girlfriend. Ano bang type mo sa lalaki? Isama mo na sa list mo si Kuya Diego. Sa dagat din naman to nakatira. Hindi kayo magkakalayo, palagi kayo nakaka-relate sa isa't isa. Nakangiting sagot ni Maine. Napayuko naman si Diego. Parang siya yung nahihiya sa sinabi nitong kapatid niya. Kung wala lang sila sa ibang bahay, ay kanina pa niya hinila ang buhok nito. Nakangiti lang si Diana at tumingin sa kanya ni hindi ito nahiya o ano paman. Siya itong nakaramdam ng hiya dahil gusto niya ito. Makalipas ang isang oras ay kumain na silang lahat. Sumabay na rin si Diana sa kanila. Napapangiwi naman si Diego dahil sa nakita niyang pinaghimay ni Oliver ng alimango at sugpo ang kaniyang kapatid. Nakakainis ang sweetness ng dalawang ito. Nadadala pa sa pagkainan. Masyadong maganda ang relasyon ng mga ito. Siya kaya kailan? Bandang gabi ay hindi pa muna sila umalis. Tinotoo talaga ni Maine na mag-night swimming ito. Sila naman ni Oliver ay gumawa ng bonfire para mawala yung mga lamok. Si Tope ay kanina patulog dahil napagod yata sa buong araw na klase. Habang si Diana ay kasama ngayon si Maine sa tabing dagat. Ang dalawang lalaki naman ay nasa likuran nila, gumagawa ng apoy. Magkatabi sila ng babae na nakatingin sa malawak na karagatan. Kahit gabi na, ay kitang-kita pa rin ang dagat. Mahal na mahal ka ni Oliver ng sobra. Napakaswerte mo talaga, komento ni Diana. Napahalakhak si Maine. Ang dami ko pang napagdaan ng heartbreak ate, bago ko na-achieve ang ganyang love life, sagot ni Maine. Ganun naman talaga, at least ngayon ay happy ka at panatag ang loob mo, sabi ni Diana. Oo, ikaw ate, anong kwento ng buhay mo? Tanong ni Maine. Sobrang hirap ng napagdaanan ko kasi hindi naman ako pinanganak na privilege. Walang yaman at saka in terms of relationship ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend ever. Sagot ni Diana. Wow, if mag-click kayo ni kuya, ay siya ang magiging first boyfriend mo? Nakangiting sabi ni Maine. Napatawa na lang sa isip si Diana. Kanina pa niya napapansin na parang naging matchmaker na si Maine sa kuya nito para sa kanya. Ipinapamigay mo na ba ang kuya mo? Natatawang tanong ni Diana. Oo, kasi baka maunahan pa namin siyang lahat na mag-asawa, sagot ni Maine. Nagkatawanan silang dalawa ni Maine. Maya-maya lang ay inakay siya ni Maine papasok ng bahay at may inilabas ito sa loob ng dala nitong hand carry
at nagulat siya kung ano ito. Swimsuit pala. Yan ang isusuot mo kapag maliligo ka ng dagat ngayon? Tanong ni Diana. Oo, mas komportable ako sa ganito ate. Nakangiting sagot ni Maine. Gabi na, baka mapasukan ka ng kung ano. Sabi ni Diana. Napatawa na lang ng malakas si Maine dahil sa sinabi niya. Hindi yan, subukan mo ring suotin ng ganito ate. Sagot ni Maine. Umiling si Diana. Baka lamigin siya sa ganyang suot at saka hindi siya sanay na bra at panty lang ang isusuot kapag naliligo. Hindi pa naman maganda ang katawan niya kaya tumanggi na siya at nakakatuwa dahil okay lang para kay Maine. Hindi din naman siya maliligo kapag gabi kasi lamigin siya. Sinamahan ni Oliver si Maine kaya siya ay lumapit kay Diego na nakaupo sa malapit sa bonfire. Hindi ka maliligo? Tanong ni Diego. Ngumiti si Diana. Sawa na ako sa tubig dagat. Paggising ko ay araw-araw ko nakikita yan. At saka lamigin ako. Sasakit agad ang tiyan ko. Sagot ni Diana. Sabagay, yang si Maine ay hindi yan nakapaligo doon sa Maynila dahil masyadong busy sa trabaho. Kaya nilubos-lubos na niya ang kanyang bakasyon. Nakangiting sabi ni Diego. Ang saya nilang tignan no? Sabi ni Diana. Nakatingin silang dalawa ngayon kay Maine at Oliver na masayang nagtatampisaw sa dagat, nagtatawanan at nagyayakapan. Oo pero kapag nag-away ang dalawang yan, isang buwan bago magkaayos. Natatawang sagot ni Diego. Napangyuwi na lang si Diana. Kung siya ay hindi siya makakatiis na hindi agad siya makipag-ayos, lalo na kung pareho nilang dalawa ni Tupi. Kapag may tampo siya sa kapatid niya dahil sa katigasan ng ulo, kahit galit siya o inis, ay hindi siya mapakali. Kaya makipag-usap talaga siya agad. Grabe naman, sabi ni Diana. Totoo talaga yan. Madadamay pa ako dahil ako palagi ang naiipit. Sagot ni Diego. Napangiti na lang si Diana. 3 linggo ang nakalipas ay humiling si Maine sa kanya na wag na muna siyang magpalaot ng isang araw dahil lilibutin nila ang buong karagatan na gamit ang speedboat nila Oliver. Pumayag naman siya para makapagpahinga naman siya. Nasa bahay lang siya nang madatnan siya ng mga ito. Dala na ang 2 speedboat na sasakyan nila mamaya. 4:00 na ng hapon kaya hindi na mainit ang panahon. Nakangiti si Maine sa kanya na nakayapos ang braso sa nobyo. Hindi na bumaba ang lovebirds sa speedboat. Si Diego naman ay mag-isa lang na bumaba at pinuntahan siya sa bahay. Kay kuya ka na lang umangkas ate dahil hindi na tayo kasya rito sa speedboat na dala namin. Sigaw ni Maine. Nakangiti naman ang babae. Sobrang lapad ng pagkakangiti nito na parabang nanalo sa loto. Parang hindi naman niya alam na pinaglalapit talaga sila nito para magkapalagayan ng loob sa isa't isa. Oo na, sige na, sagot ni Diana. Salamat ate, mauuna na kami sabi ni Maine. Maya-maya lang ay narinig na lang ni Diana ang tunog ng papalayong speedboat. Pagpasok ni Diego sa loob ng bahay ay napatitig ito sa kanya mula ulo hanggang paa kaya nagtaka siya o baka naman ay hindi siya sanay na nakikita siya na ganito ang suot. Bralette, saka cotton na short na hanggang tuhod na masyadong fit sa kanya na parehong itim lahat. Okay ka lang? Tanong ni Diana. Oo naman, let's go. Nakangiting sagot ni Diego. Makalipas ang ilang minuto ay magkasabay na silang dalawa na lumabas ng bahay. Hindi na nilak ni Diana ang pinto para naman
makapasok si Tope pag uwi nito. Naunang sumampa sa speedboat si Diego at sumunod na rin siya bago pinaandar ng lalaki. Yumakap siya ng mahigpit sa bewang ni Diego dahil baka mahulog siya. Napapikit na lang si Diana dahil sobrang bango ng lalaki. Makalipas ang 1 oras ay tumatakbo na ang speedboat. Dikit na dikit naman ang katawan ni Diana sa likod ni Diego. Isinandig pa nga niya ang ulo niya sa balikat nito. Wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng lalaki sa kanya. Basta ang mahalaga ay makapag-relax man lang siya. Pagod na pagod kasi ang pakiramdam niya sa paglalaot araw-araw. Pero hindi siya pwedeng tumigil dahil wala silang makain kung susundin niya ang pagod niya. Alam niyang kayang-kaya niya ito at malalagpasan niya ang kahirapan nila ngayon. Nasaan na kaya si Maine at Oliver? Untag ni Diana. Nasa unahan lang yon, naglilibot. Sagot ni Diego. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho baka mamaya niyan ay mabangga tayo. Paalala ni Diana. Napatawa naman si Diego. Yes ma'am, hindi kita kayang ipahamak. Basta kumapit ka lang. Sagot ni Diego. Ganon? Kanina pa ako kapit ng kapit sa'yo, tapos hindi mo pa naramdaman? Nakasimangot na sabi ni Diana. Ano ka ba? Siyempre, ramdam na ramdam ko naman. Sagot ni Diego. Napangiti na lang si Diana. 1 buwan ang nakalipas ay nagiging masaya naman si Diana. Kahit sobrang nakakapagod dahil sa presensya ng 3 tao na naging kaibigan niya. Pero pag uwi ng mga ito ay naramdaman talaga niya ang sobrang pagod at sakit ng katawan. Parang lalagnatin siya. Sinisipon at inuubo dahil maabutan siya ng masamang panahon sa laot, init at ulan. Isang umaga ay nagtaka si Diana. Pagka-uwi niya ng bahay ay nadatnan niya si Tope na malayo ang naging tingin. Parang hindi nga nito napansin ang pagdating niya. Kaya itinulak niya ito mula sa likuran. Uy, okay ka lang? Tanong ni Diana. Nandyan ka na pala ate. Nakangiting sagot ni Tope. Ano bang iniisip mo? Sobrang lalim Kailangan mo ba ng pera? Tanong ulit ni Diana. Ngumiti si Tope. Hindi po ate, naisip ko lang na sobrang pagod mo na sa paghahanap buhay. Awang-awa na ako sa'yo. Dapat sa edad mong ganyan ay nag-aasawa ka na at nag-anak ng marami. Seryosong sagot ni Tope. Napabuntong hininga na lang si Diana at tumabi sa kapatid. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Alam mo, wala pang planong mag-asawa si ate dahil sobrang hirap ng buhay. Sabi ni Diana. Hindi naman ikaw ang maghahanap buhay, kundi ang asawa mo kung sakali. Dapat nga, ako yung nagpapalaot sa ating dalawa dahil ako yung lalaki. Naiiling na sabi ni Tope. Napangiti si Diana at hinaplos ang mukha ng kapatid. Bata ka pa at hindi mo pa kaya. Ang mainam mong gawin ay mag-aral kang mabuti at makapagtapos dahil yun lang ang gusto kong maging ganti mo sa akin. Nakangiting sagot ni Diana. Pero kasi ang payat mo na sa pangingisda ate. Sabi ni Tope. Sige na, huwag ka nang makipag-argumento sa akin. Magbihis ka at ibenta mo ang isda sa merkado kasi magpapahinga muna ako. Utos ni Diana. Tumangu-tangu naman si Tope. Pagkaalis ng kapatid ay pumasok sa kwarto niya si Diana at natulog. Sa mga sumunod na buwan ay sobrang effort na ang pagpunta ni Diego sa bahay ni Diana. Kaya nagtaka na siya. Hindi niya alam kung anong meron, pero hindi siya manhid para hindi maramdaman kung ano yun. Kaya lang,
Hindi niya pinapansin dahil naging busy siya sa buhay niya. Palagi siyang nauubusan ng pera, kaya todo kayod talaga siya. Idagdag pang masama ang panahon, kaya parang iritang-irita siya. Kasi naman, hindi siya makapaglaot. Isang gabi ay nagtaka si Diana kung bakit pumasok si Tupi sa kwarto niya at tumabi matulog. Napangyuwi na lang si Diana dahil sobrang init ng kapatid. Napabangon siya agad. Saka naghanap ng gamot para mapainom ito. Nilagnat pa yata ang batang ito. Kinabukasan ay maagang nagising si Diana. Okay na ang pakiramdam ni Tupi pero hindi siya pwedeng makampante dahil baka bumalik ang lagnat nito. Kaya lang wala na siyang pera pambili ng gamot dahil naubos na. Kailangan niya ulit na mangisda para makabenta siya. Dito ka lang, Tupi. Papalaot lang ako saglit. Basta kung bumalik ang lagnat mo ay umutang ka muna doon kila Aling Isang ng gamot ha. Babayaran ko mamaya pag uwi ko. Paalam ni Diana. Sige po ate, sagot ni Tupi. Umalis na si Diana. Dahan-dahan lang siya sa pagsagwan at napahinga ng malalim nang mapansin na madilim ang kalangitan. Umaga pa lang ay masama na ang panahon. Pagdating niya sa laot ay nangisda na agad siya para makauwi na. Naramdaman na lang niya na dinuduyan ang bangka niya dahil biglang humangin ng malakas at nag-umpisang pumatak ang malakas na ulan. Papauwi na sana siya, kaya lang hinampas ng malakas na alon ang kanyang bangka, kaya naanod ito palayo. Pinipilit ni Diana na magsagwan pero napanguwi na lang siya dahil hindi niya kaya ang sobrang laking alon. Hindi alam ni Diana kung anong laot na itong napuntahan niya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba dahil hindi na pamilyar sa kanya ang lugar. Kinuha niya ang lubid na nakatali sa bangka at dali-dali niya itong itinali sa kanyang bewang para kung sakaling mabaliktad ang bangka ay hindi siya mahiwalay. Tumigil sa pagsagwan si Diana. Tumayo siya at inaninag ang buong paligid at naghanap ng pwedeng mahinga ng tulong. Kaya lang napakagatlabi siya dahil parang mag-isa na lang siyang andito. Hindi siya nakaramdam ng takot dahil maaga pa naman at hindi pa gabi. Kaya lang parang malayo na ang narating ng pagkaanod niya. Napaigik na lang si Diana nang biglang hinampas ng malaking alon ang kanyang bangka. Dahilan para mahulog siya sa dagat na outbalance kasi siya. Diyos ko, tulungan mo naman ako. Tanging nasabi ni Diana. Mabuti na lang talaga naisip niya kanina na magtali ng lubid. Kung hindi, ay napapalayo na sana siya ngayon sa bangka niya. Dali-daling lumangoy si Diana pabalik dahil bigla siyang natakot. Kasi naman, baka kainin siya ng pating rito. Meron talaga dahil sobrang lalim na yata itong napuntahan niya. Sa kabilang banda naman ay natigilan si Diego sa pagkalikot ng kanyang cellphone nang bigla siyang makaramdam ng kaba. Nang pumasok sa isip niya si Diana ay tumayo siya at lumabas ng bahay. Pupuntahan niya ang dalaga kahit gabi na. Sa loob ng ilang buwan na magkasama sila ay lumalakas na ang loob niya. Mahal na niya ang dalaga at sigurado siya doon. Nagparamdam na nga siya at nag-effort para mapansin siya ng babae. Pagdating niya ng bahay ni Diana ay napakunot ang kanyang noo dahil parang may narinig siyang umiiyak. Dali-dali siyang bumaba ng kotse at nakita niya sa tabing dagat si Tupi na nakaupo habang napapahagulgol.
Okay ka lang, Tupe? Bakit ka umiiyak? Nakakunot ang noo na tanong ni Diego. Si Ate Diana po, kuya. Hindi pa umuuwi. Kanina pa yung umaga umalis para mangisda. Nag-aalala na ako ng sobra dahil baka may nangyari na sa kanya. Hindi naman kasi yun matatagalin doon. Sagot ni Tupe. Kinabahan na rin si Diego. Umuulan pa naman kaninang umaga at sobrang lakas ng ulan. Bakit kasi siya umalis? Masama pa naman ang panahon kanina. Tanong ulit ni Diego. Nilagnat po ko at wala na kaming pera. Sagot ni Tupe. Hindi na mawala-wala ang kaba ni Diego. Kung ano-ano na lang ang pumasok sa isip niya. Paano na lang kung may masama ngang nangyari kay Diana? Napapikit na lang si Diego. Kung lumapit sana ito sa kanya para humingi ng pabor, kahit magkano pa ay magbibigay siya. Hindi yung kailangan talaga ibuwis yung buhay para mangisda kahit masama ang panahon. Tahan na, hahanap ako ng paraan. Pumasok ka sa loob ng bahay para hindi ka malamigan. Utos ni Diego. Tumango naman si Tupe. Wala kasi ngayon sa bahay si Oliver at Maine. Lumuwas ng Maynila dahil may kailangan daw asikasuhin. Tatawagan na lang niya yung trabahador ni Oliver para dalhin sa kanya ang speedboat at hanapin nila si Diana. Makalipas ang ilang oras ay nasa laot na sila. Nagdala sila ng malaking flashlight para madali nilang makita ang dalaga. Wala kasing buwan, kaya sobrang dilim ng kalangitan. Inabutan sila ng hating gabi sa dagat, pero bigo silang mahanap si Diana. Sinuyod na nila ang lahat ng alam ng kasama niya kung saan kadalasan nangingisda ang mga taga rito. Pero walang bakas ni Diana na nakita nila. Naramdaman na lang ni Diego na kusang tumulo ang luha niya sa takot. Dali-dali niya itong pinunasan para hindi mahalata ng lalaki. Lupay-pay siyang umuwi ng bahay ni Diana. Nadatnan na lang niya si Tupe na nakatulog na nakaupo sa kawayang upuan. Kinabukasan ay nangangalong mata si Diego. Wala siyang tulog dahil sa sobrang pag-aalala. Lumabas na siya ng bahay dahil balak na naman niyang hanapin ulit si Diana. Pero nanlalaki ang mga mata niya nang mapansin niya na pababa na ito ng bangka. Lahat ng takot at pangamba ni Diego ay biglang nawala nang maglakad ang dalaga pauwi ng bahay. Thanks God, binuhay mo pa ako, sambit ni Diana. Nilapitan agad ito ni Diego, saka niyakap ng sobrang higpit. Putlang-putla ang dalaga at nanginginig pa ito. Hindi niya alam kung sa lamig ba o sa takot. Naramdaman na lang niyang yumakap din sa kanila si Tupe. Huwag mo nang uulitin yung umalis ka ng masamaang panahon. Tinakot mo kami. Kagabi pa yan iyak ng iyak, sabi ni Diego at itinuro si Tupe. Kampante na ang reaksyon nito, hindi gaya kagabi na iyak ng iyak. Inanod ako sa malayong laot. Hinulog pa ako ng alon. Ang sakit nga ng katawan ko sa pagsagwan pa uwi. Maiiling na sabi ni Diana. Lesson learned na to sa'yo. Basta kapag wala kang pera, ay sa'kin ka na lumapit. Hindi yung basta ka na lang umaalis. Sermon ni Diego. Tumangutango naman si Diana. Samantalang si Diana ay napapangiwi dahil sobrang sakit ng braso niya. Pagkatapos niyang magbihis ay nagpahinga muna siya saglit para naman makabawi siya ng lakas. Natuto na talaga siya. Hindi biro ang napagdaanan niya doon sa laot. Mabuti na lang ang lakas niya sa Panginoon, kaya hindi siya nito pinabayaan. Ramdam niya ang pag-aalala ng dalawang lalaki na naghintay sa kanya
na umuwi. Iindahin na lang niya ang walang pera kesa mamatay sa laot na walang kalaban-laban. Bandang tanghali ay nagising si Diana na sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Halos hindi siya makagalaw ng maayos. Naipon na yata lahat ng pagod niya. Sobrang tahimik ng buong buhay at hindi niya alam kung nasaan si Diego at Tupi. Kaya bumalik na lang sa pagtulog si Diana. Habang si Diego naman ay kasama si Tupi na pumuntang sentro para bumili ng gamot ni Diana. Mag-grocery rin siya para hindi na muna pumalaot ang dalaga. Bilhan na niya ng kung ano ang pangangailangan ng magkapatid para naman wala nang iisipin ang mga ito. "Salamat kuya," sabi ni Tupi out of nowhere. Kaya agad na patingin si Diego sa gawin ng binatilyo. "Salamat saan?" tanong ni Diego. "Dahil naging kaibigan ka ni ate, may kakampi na siya na kaidaran niya. May nakakausap siya, masusumbatan ng problema. Palagi ko kasi kayong napapansin na nag-uusap ng mga hinaing niya sa buhay," sagot ni Tupi. Ngumiti si Diego at tinapik ang balikat ni Tupi. "Walang anuman," sabi ni Diego. "Pwede po bang humiling sa'yo kuya?" saad ni Tupi. Pwede," sagot ni Diego. "Baka pwede mo namang tulungan si ate. Bigyan mo siya ng mapagkakakitaan niya na huwag na siyang pumalaot. Palagi akong kinakabahan sa kanya sabi ni Tupi. "Oo naman, walang problema," nakangiting sagot ni Diego. "Salamat kuya. Ilista mo na lang po. Babayaran ko kapag nakapagtrabaho na ako," sabi ni Tupi. Napahalakhak na lang si Diego. Tuto pa rin niya ang request ni Tupi para kay Diana. Kahit nga siya ay nag-aalala din para sa dalaga. Isang linggo ang nakalipas ay mag-birthday na si Diana at kay Tupi niya ito nalaman. Naasikaso na niya ang tulong na hiniling ng binatilyo sa kanya at naayos naman niya ang mga kailangan ayusin na papeles, kaya okay na ang lahat. Sa kabilang banda, si Diana naman ay nagtaka kung bakit sobrang tahimik ng mga kasama niya. Walang planong magsalita. Birthday pa naman niya ngayon, ni hindi nga siya binati ng kanyang kapatid. Nakakalimot na yata. "Hoy, ba't ang tahimik niyo naman?" sambit ni Diana. Lumingon sa gawin niya si Diego at ngumiti. "Sino ba pinagsasabihan mo? Ako ba o si Tupi?" Nakangising tanong ni Diego. "Ikaw, birthday ko ngayon pero hindi ako masaya," sagot ni Diana. "Alam namin na birthday mo, kaya nga kakain tayo sa labas," sabi ni Diego. Sumimangot si Diana. Inis pa naman siya dahil ilang araw na siyang walang kita dahil hindi na siya pinayagan na pumalaot sa nangyaring yun sa kanya. Nakakahiya naman kasi na umasa na lang siya kay Diego. Ngayong wala naman silang relasyon na dalawa. Oo, gusto niya ang lalaki pero hindi naman niya pwedeng gamitin ang kabaitan nito para sa pansariling interes. Baka sabihin ng iba, pineperahan niya ang lalaki. Kahit hindi naman, kusa naman kasi itong nagbibigay. "Wala akong pera," nakasimangot na sabi ni Diana. Napatawa na lang ng malakas si Diego sa sinabi niya. "Libre ko naman ngayon," sagot ni Diego. "Wag na, lagi ka na lang nang lilibre sa amin. Tama na," angal ni Diana. "Wala ka nang magagawa, desisyon ko naman to," sabi ni Diego. Walang nagawa si Diana kundi ang tumahimik na lang dahil wala din naman siyang magagawa kung ipipilit ang kanyang gusto. Nagtaka si Diana dahil imbes sa restaurant sila huminto
ay sa isang sementong bahay sila pumunta na kulay puti at itim ang pintura at parang may tindahan sa harapan. Kaninong bahay to? Tanong ni Diana. Tara na sa loob, mamaya na namin sasabihin. Sagot ni Diego. Nagkatinginan silang dalawa ni Tupi pero ngumiti lang ang kapatid. Sumunod naman si Diana sa dalawa na pumasok sa loob ng gate. Sa gilid lang nilagay para hindi matabunan ang tindahan sa harapan. Hindi naman siya sure kung tindahan talaga dahil nakasara naman ang roll-up. Nang nasa loob na sila ay nagulat si Diana dahil may biglang sumabog at napatingin siya sa nagliliparang maliit na papel. Confetti yata ito. Alam niya dahil ito ang ginagamit kapag may birthday ang mga bata. Happy birthday ate, I love you! Masayang bati ni Maine. Pakending-kending pa ang babae na lumapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Napanganga na lang si Diana dahil ngayon lang niya napansin ang isang mesang may maraming pagkain na nakahanda. May malaking lechon baboy, cake, saka maraming regalo, plus masasarap na pagkain. Overwhelming ang feelings ni Diana dahil hindi niya alam na may ganitong pakulo ang mga kaibigan niya. Ngayon pa lang niya ito naranasan sa tanang buhay niya, kaya hindi niya napigilan na huwag maiyak. Nakakahiya, parang bumalik ako sa pagkabata. Nakangiting sagot ni Diana, pero hindi tumigil ang luha niya sa pagtulo. Parang tubig dahil sobrang natouch ang puso niya. Uy, birthday mo ngayon ate, kaya bawal ang emosyonal. Saway ni Maine. Natuwa lang ako, pero salamat sa lahat ng effort at pagmamahal. Sabi ni Diana. Ngumiti si Maine at Oliver. Request ni Tupi and Kuya Diego will make it happen. Nakangiting sagot ni Maine. Niyakap ni Diana ang kapatid. Kahit hiyang-hiya siya sa pinaggagawa ng batang ito. Yumakap din siya kay Maine at nagpasalamat. Pati na rin kay Oliver. Ang huli niyang nilapitan ay si Diego. Natahimik lang pero nakangiti naman. Yumakap siya rito at sa sobrang tuwa niya ay bigla niya itong nahalikan sa labi ng ilang minuto. Napapikit na lang siya nang maisip ang ginawa. Kaya napayuko na lang siya dahil sa kahihiyan. Hindi niya nakita ang reaksyon ni na Oliver at Maine, pero ang kapatid niya ay nakangisi sa kanya. Nakita niya talaga kanina kung paano nanlaki ang mga mata ni Diego sa ginawa niya. Sige na, kumain na tayo, sabi ni Diana. Pinasiglan niya ang boses para maitago ang hiya. Kinantahan siya ng mga ito. Saka nag-wish muna bago i-blow niya ang kandila. Tahimik lang silang kumakain. Napansin niya ang malalim na titig sa kanya ni Diego. Siguro, nawindang ito sa ginawa niya kanina. Sino bang hindi? Kung pwede namang humalik sa cheeks, bakit sa lips pa talaga niya napili? For sure, malaking tanong ito para sa lalaki ngayon. Hindi naman pwedeng pagkatapos na lang kumain ay aalis na siya para tumakas. Bandang gabi ay tapos na silang kumain. Ang akala ni Diana ay tapos na ang party, pero may malaki pa palang sorpresa si Diego sa kanya na hindi niya iniisip na mangyayari. Lumapit ito sa kanya at may inabot na papeles na may ngiti sa labi. Hindi naman siya lasing, pero parang nag-swoon ang lalaki sa paningin niya ngayon. Happy birthday. Bukod sa regalong ibinalot ko at nilagay sa may mesa, ay ito ang pinakamalaki. Nakangiting sambit ni Diego. Ano naman to? Sobrang dami Tanong ni Diana. Buksan mo para makita mo.
Utos ni Diego. Kaya sinunod naman ito ni Diana. Pagkabukas niya ay nanlaki ang mga mata niya dahil titulo ng lupa pala ito. Sa kabahay at sa kanya nakapangalan lahat. Napatingin siya kay Diego na hindi makapaniwala. Nang tignan niya si Maine ay masaya ito na nakatingin sa kanila. Hindi ko matatanggap yan. Sobra-sobra na, sabi ni Diana. Dali-dali siyang inakay ni Diego sa nakasarang pinto. Binuksan nito at pumasok sila sa loob. Nakanganga na lang si Diana dahil tindahan pala talaga ito at marami ng laman na sobrang dami. Para sa'yo ang lahat ng to, Diana. Tsaka, huwag mong iisipin na may kapalit ang tulong ko na to. Nakangiting saad ni Diego. Napailing si Diana. Sobra-sobra na ito. At saka, parang ayaw niyang tanggapin. Nahihiya siya. Ang dami naman. Sure ka na walang kapalit? Nakangising tanong ni Diana. Tumawa si Diego. Wala, pero ipaliwanag mo sa akin kung ano yung halik na yun kanina. Hindi ako nakahuma eh. At saka ang tapang mo dahil sa harap pa talaga ng mga kapatid ko at kapatid mo. Seryosong sagot ni Diego. Hindi naman nakaimik si Diana. Napalunok na lang siya. Ma-corner yata siya. Talagang mapipilitan siyang magsabi ng totoo nito. Kahit hindi pa panahon. Walang nagawa si Diana kundi ang yakapin si Diego. Gumanti naman ng yakap ang lalaki. Tsaka hindi siya nakahuma dahil siniil siya nito ng halik sa labi at naghahabol sila pareho ng hininga pagkatapos. Pwede pa lang maghalikan ng magkaibigan, sabi ni Diana. Ngumiti si Diego at pinitik ang ilong niya. Hindi, kaya hindi tayo magkaibigan. Mag-uusap tayo mamaya. Sagot ni Diego. Samantalang si Diego naman ay hindi makaget over sa halik kanina ni Diana. Ito ang my birthday pero parang siya ang nabigyan ng sobrang gandang regalo. Hindi din siya nagpapaisa kaya gumanti din siya kaya nahalikan niya ito kanina sa loob ng tindahan. Hindi muna sila mag-uusap ngayon. Birthday nito kaya hindi na muna niya isisingit ang sarili niya rito. Sa mga sumunod na araw ay hindi na mapakali si Diego. Gusto na talaga niyang mag-confess pero hindi niya alam kung paano kaya naabutan siya ni Maine na aligaga. Okay ka lang kuya? Tanong ni Maine. Oo naman, may gusto lang akong gawin. Paano kaya? Sagot ni Diego. Alam ko na yan, madali lang yan kuya. Kung ano ang feelings mo para kay Ate Dayan, ay sabihin mo lang ng paunti-unti. Kailangan mo na talagang sabihin para alam mo kung ano ang take niya doon, kung may pag-asa ba o wala. Sabi ni Maine. Tumango naman si Diego. Bandang gabi ay bumisita si Diego sa bahay ni Diana. Sakto namang bukas pa ang tindahan nito, kaya bumaba siya ng kotse na bitbit ang isang bouquet. Ngumiti sa kanya si Diana at sumilip kung ano ang dala niya. Ikaw pala yan, Diego. Akala ko customer. Natatawang sambit ni Diana. Ngumiti naman si Diego. Customer naman talaga ako. Pero yung tindera ang gusto ko. Sagot ni Diego. Tindera din ako pero ayaw ko sa customer. Pera niya ang gusto ko. Nakangising hirit ni Diana. Napatawa na lang si Diego. Maya-maya lang ay pumasok na si Diego dahil inaya siya ni Diana. Todong ngiti naman ito nang abutan niya ng bulaklak. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Diego. Oo naman, salamat. Nakangiting sagot ni Diana. Naupo si Diego at tumabi kay Diana. Magkadikit sila. At hindi naman awkward ang naging pakiramdam ng dalaga sa kanya.
Kamusta ka naman rito sa bago mong bahay? Tanong ni Diego. Masaya pero namimiss ko yung bahay namin talaga doon sa tabing dagat. Sagot ni Diana. Huwag mo na lang yun ipag-iba kasi kapag gusto mong magpahangin ay pupunta ka lang doon. Sabi ni Diego. Tumango naman si Diana. Siya nga pala, para saan tong bulaklak na bigay mo? Nakakunot ang noo na tanong ni Diana. Huminga naman ng malalim si Diego. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at tinitigan itong mabuti, sabay ngiti. Kung papayagan mo ako ay manliligaw ako sa'yo. Gusto kita eh. At saka, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung sasagutin mo ko o hindi. Nakangiting sagot ni Diego. Pwede. Basta make sure walang naiiwang girlfriend sa Brazil. Nakangising sabi ni Diana. Napangiwi na lang si Diego. Hindi ako maloko sa babae, Diana. Alam yan ni Oliver. Sagot ni Diego. Tumango naman si Diana. Nagstay muna si Diego sa bahay ni Diana. Inutusan siya nitong magbantay ng tindahan dahil magluluto ang dalaga. Ngiting-ngiti siya nang bumili ang isang mataba at cute na batang babae. Gusto din niyang magkaroon ng ganito soon. Si Diana ang maging nanay. Kumaway pa sa kanya ang bata hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Mga kapatid kasi niya ay may mga anak na. Naunahan pa siya. Bandang gabi ay sabay na silang naghapunan dahil si Tope ang magbabantay muna ng tindahan dahil tapos na rin itong kumain. Kapitan ka ng barko, diba? Tanong ni Diana. Oo. Gusto mo bang malaman magkano sasahurin ko? Nakangising sabi ni Diego. Umiling si Diana at ngumiti. Hindi kaya. Gusto ko lang malaman kung kailan ang balik mo. Sagot ni Diana. May ilang buwan pa akong bakasyon. Sabi ni Diego. Bakit mo natanong? Ayaw mo ba sa long distance na relasyon? Tanong ni Diego. Okay lang. Trabaho kasi yan. Kailangan. Sagot ni Diana. Ngumiti naman si Diego. 2 linggo ang nakalipas habang si Diana ay pakiramdam niya ay sobrang ganda niya. Paano ba kasi masyadong consistent si Diego sa panliligaw sa kanya? Walang palya. Laging may dalang pasalubong kapag pumunta sa bahay niya. Kapag matatagalan, ay mamumulubi na ang lalaking ito dahil sa pagbili ng kung ano-ano. At saka dati pa naman niya nakikita na genuine ang feelings nito. Pero ngayon lang niya alam na may meaning pala ang kilos ng lalaki sa kanya. Hanggang sa umabot ng 1 buwan at kalahati ay napagdesisyonan na ni Diana na sagutin na niya si Diego. Wala siya sa tindahan ngayon. Nasa dating bahay siya at naghahanda ng candlelight dinner para sa kanilang dalawa ni Diego. Lumawas kasi ng Maynila ang lalaki at ngayon daw ang dating nito. Sa loob lang niya nilagay ang mesa para hindi maulanan. May space na kasi, wala na ang mga gamit nila rito. Lambat na lang na itinago niya ng maayos at ang bangka niya ay nasa likod bahay at nilagyan niya ng trapal para hindi mabasa. Siya lang ang nagluto ng lahat ng ito. Katext niya kanina si Maine na kapag dumating si Diego ay papuntahin na lang dito. Sa kabilang banda ay nagmamadaling umuwi si Diego dahil namimiss na niya si Diana. Kagagaling lang niya ng Maynila dahil may inasikaso siya doon. Naligo muna si Diego at nagbihis dahil gusto niyang pumunta ngayon sa bahay ni Diana. Dadalhin niya ang mga pasalubong niya rito. Saan ka pupunta, kuya? Tanong ni Maine. Kay Diana. Sagot ni Diego. Wala siya ngayon doon. Nasa tabing dagat siya.
Sabi ni Maine. Napakunot naman ang noo ni Diego. Ano namang ginagawa niya doon? Tanong ni Diego. Hindi ko alam, puntahan mo na lang siya. Sagot ni Maine. Kaya dali-daling lumabas ng bahay si Diego at sumakay ng kotse niya at pinaandar ito palayo. Pagdating niya ay sobrang dilim, walang ilaw, kaya imposibleng nandito si Diana. Pero sinubukan pa rin ni Diego na suyurin ang tabing dagat para hanapin ang dalaga. Kaya lang wala ito. Pumasok na lang siya sa loob ng bahay at nagulat siya sa kanyang nakita. Nakangiti si Diana na nakatingin sa kanya. Nakatayo ito sa tabi ng mesa na may nakahandang pagkain. Candlelight dinner pala ito. Anong meron? Nakangiting tanong ni Diego. Tumawa si Diana. Wala, pa-welcome back ko sa'yo. Sagot ni Diana. Lumapit naman agad si Diego kay Diana at niyakap ito ng mahigpit. Sabay bulong. I miss you. I miss you too. Sagot ni Diana. Kumalas na ng yakap si Diana sa kanya at ipinaghila siya nito ng upuan. Napangiti naman si Diego. Parang nabaliktad na yata ang sitwasyon. Asikasong-asikaso siya nito. Thank you for this. Gutom na gutom ako. Kararating ko lang. Yung pasalubong mo ay nasa kotse. Nakangiting sabi ni Diego. Nakatingin lang siya sa dalaga at ito ang naglagay ng pagkain sa plato niya at ulam. Kain lang ng kain. Hinanda ko talaga to para sa'yo. Sagot ni Diana. Ngumiti si Diego. Kaya nagustuhan niya si Diana at minahal dahil sobra ito kung mag-alaga. Nakikita naman niya kung paano nito inaalagaan at binuhay ang kapatid. Kaya sobrang worth it ang feelings niya. Grabe, natouch naman ang puso ko. Magpakasal na kaya tayo. Ihinto na natin ang ligawan. Dumiretso na tayong simbahan. Seryosong suhestyon ni Diego. Ngumiti lang si Diana. Hindi ito nag-react sa sinabi niya. May pagtango pa nga, kaya napatitig siya rito. Uy, kumain ka nga dyan ng maayos. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Sabi ni Diana. Tumawa naman si Diego. Kasi feel ko na ang ganitong vibes na kapag uuwi ako galing trabaho o kung saan ay may maghahanda na ng pagkain para sa akin. Sagot ni Diego. Lahat naman kayang gawin to. Sabi ni Diana. Oo nga, pero hindi palagi. Pero ikaw, masyadong consistent. Walang palya. Sagot ni Diego. Hindi ka lang siguro sanay na nakikitang may ganitong mag-aalaga sa'yo. Pero kasi, likas na ganito talaga ako. Sabi ni Diana. Ngumiti si Diego. Pagkatapos niyang kumain, ay tumambay sila sa tabing dagat. Nakaangkla ang braso ni Diana sa braso niya. Hinahayaan naman ni Diego dahil kinikilig siya. Maraming salamat, Diana, dahil naging maganda ang bakasyon ko rito dahil nakilala kita. Nakangiting sabi ni Diego. Nagpapaalam ka na yata, sambit ni Diana. Hindi nanliligaw pa nga ako sa'yo. Nakangiting sagot ni Diego. Dahil napakabait at ma-effort mong manliligaw, ay sinasagot na kita, sabi ni Diana. Nanlaki naman ang mga mata ni Diego sa narinig at bigla siyang napatingin kay Diana. Talaga ba? Totoo ba yung narinig ko? Tanong ni Diego. Oo naman, boyfriend na kita, sagot ni Diana. Sa sobrang tuwa ni Diego ay kinarga niya si Diana at pinaikot-ikot, sabay sigaw. Yes, yes, maraming salamat Diana. Masayang sabi ni Diego. Yakap-yakap niya ito sa sobrang tuwa ay parang ayaw na niyang bitawan ang dalaga. Aray, naipit ako, reklamo ni Diana. Napahalakhak na lang si Diego.
Tumitig siya sa nobya nang may ngiti sa labi. I love you, Diana. Tagwas sa pusong bigkas ni Diego. I love you too, Diego. Sagot ni Diana at nagyakapan silang dalawa. Pinagpatuloy nila ang paglalakad. Nang makaramdam ng panlalamig ay naisipan na nilang pumasok sa loob ng bahay. Bago umalis ay iniligpit muna ni Diana ang pinagkainan nila. Para hindi masayang yung mga pagkain ay ibinigay niya sa mga kapitbahay. Hindi na daw nito dadalhin pa uwi dahil may nailuto na ito doon. Binigyan din ng nobya si Maine. Habang bumabiyahe sila ay nakangiti lang si Diego habang nakatingin sa nobya. Parang lumilipad ang pakiramdam niya ngayon at masayang masaya siya. Palagi siyang napapatingin kay Diana. Halos hindi siya makapagmaneho ng maayos. Sana doon na lang tayo natulog, sabi ni Diego. Napasimangot si Diana at sinamaan siya ng tingin. Uy, hindi pwede, sagot ni Diana. Matutulog lang naman tayo. Ikaw talaga kung ano-ano iniisip mo. Dirty-minded mo pala. Natatawang sabi ni Diego. Hindi nakasimangot na sagot ni Diana. Makalipas ang isang buwan habang si Diana ay masaya sa piling ni Diego. Nasasanay na siya na may karelasyon kaya araw-araw may update. Mabait namang boyfriend si Diego at masyadong maalaga kaya minahal niya ng sobra. At ang sabi ni Diego na isasama siya sa States para puntahan ang magulang nito ay hindi natuloy dahil bumalik ng Pilipinas ang pamilya ni Diego dahil sa pamamanhikan ni Oliver kay Maine. Masaya naman si Diana para sa mga kaibigan dahil magkatuluyan ito at bubuo na ng sariling pamilya. Si Diana naman ay kinakabahan ng sobra dahil ito ang unang beses na mamimit niya ang pamilya ni Diego. Kabado siya dahil baka hindi siya matanggap ng mga ito para sa lalaki. Luluwas na lang Maynila ngayon pero hindi makakasama si Tupi dahil may pasok ito. Kaya pinasamahan niya sa mga kaklase nito para may kasama naman ang kapatid. Ngayon ay nasa loob na sila ng sasakyan papunta ng Maynila. Nandun na si Maine noong nakaraang araw pa. Tapos sumunod na rin ang pamilya ni Oliver kasama nito. Silang dalawa naman ni Diego ay nagpapahuli na pumunta. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay narating na nila ang bahay ng nobyo. Maraming sasakyan sa labas kaya nag-umpisa ng kinabahan si Diana. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa loob kapag makilala na siya ng pamilya ni Diego. Nakahawak siya sa braso ni Diego habang papasok sila sa loob. Napahinga naman ng malalim si Diana para pakalmahin ang kanyang sarili. Nang nasa loob na sila ay napatingin sa kanila ang lahat. Hinawakan ni Diego ang kamay niya at lumapit sila sa pamilya nito. Narecognize agad ni Diana dahil katabi si Maine. Pinakilala siya ni Diego sa mama at papa nito pati sa mga kapatid. Nagmano si Diana sa dalawang matanda. Nakaramdam naman ng relief si Diana dahil ngumiti ang magulang ni Diego sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang mga kapatid naman ni Diego ay gaya ng pag-uugali ni Maine, bungisngis at masiyahin, kaya nawala ang hiya ni Diana. Naupo lang sa isang tabi si Diana, katabi si Diego, habang napag-usapan ang tungkol kay Oliver at Maine, kung kailan ang kasal ng mga ito. Tahimik lang siya na nakikiramdam sa buong paligid. Sobrang laki ng bahay na nandito at masyadong nakakalula ang pamilyang ito.
Hindi nga maintindihan ni Diana kung bakit siya minahal ni Diego, kung marami naman itong pwedeng makitang mayamang babae na pwedeng maging girlfriend. Hindi gaya niya na walang maipagmamalaki sa buhay. Sa kabilang banda, si Diego naman ay nakatingin lang kay Diana na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Hindi din siya nagsasalita dahil ang mga magulang naman niya ang kailangan para sa pamamanhikan kay Maine. Magpapakasal na talaga ang kapatid niyang si Maine. Nauubos na silang lahat at hindi din siya papayag na maiiwan siya na hanggang sa nobyo at nobya lang ang relasyon nilang dalawa ni Diana. Makalipas ang 4 na buwan na relasyon nilang dalawa ni Diana, ay napagpasyahan ni Diego na mag-propose na rin sa nobya. Ayaw na niyang patagalin dahil doon din naman sila pupunta. Umalis siya ng bahay ngayon at papunta siya sa bahay ni Diana. Sinadya niyang wala doon ang nobya para makausap niya si Tope. Magkasama sina Maine at Diana sa Maynila at hindi niya alam kung ano ang ginawa ng mga yun doon. Nagpapasama lang naman ang kapatid niya. Nadatnan niya si Tope sa labas ng bahay na may hawak na cellphone. Masaya si Diego dahil unti-unti nang nararanasan ng bata ang maayos na buhay, hindi gaya ng dati. Nagpalagay din ng piso wifi si Diana sa labas, kaya maraming tao ang nandito ngayon para magpa-internet. Nang makita siya ni Tope, ay tumigil ito sa ginagawa at lumapit sa kanya, saka nagmano. Wala si ate kuya, kasama raw ni ate Maine sa Maynila. Nakangiting sabi ni Tope. Oo, nagpaalam naman sila sa akin, sagot ni Diego. Ngumiti si Tope na nakatingin sa kanya. Nagtaka naman si Diego nang biglang hawakan ng binatilyo ang kamay niya. Maraming salamat kuya dahil sa lahat ng tulong mo sa amin ni ate. Masyado akong thankful dahil nakilala ka namin. Salamat dahil may isang lalaking dumating sa buhay ng ate ko na minahal siya ng totoo. Bagay kayong dalawa dahil pareho kayong mabait at mapagbigay. Sana po kayo na hanggang dulo at hindi na kayo magkakahiwalay kasi hangad ko ang kaligayahan ni ate, sabi ni Tope. Agad na niyakap ni Diego si Tope dahil natuwa siya sa sinabi nito. Mamahalin ko ang ate Diana mo hanggang dulo. Kaya gusto kong sabihin sa'yo na magpro-propose na ako sa kanya. Papayag ka ba? Tanong ni Diego. Mahal na mahal ni Diana ang kapatid niyang ito, kaya importante sa kanya ang opinyon ni Tope. Mas maganda kasi kung sumasang-ayon ang lahat sa plano para walang problema. Baka ayaw nito sa kanya para sa kapatid, pero mukhang malabo dahil idol daw siya nito. Sige po kuya, ikaw ang bahala. Magiging masaya po ako sa inyo ni ate. Nakangiting sagot ni Tope. Ngumiti naman si Diego. Pagdating ni Diana, ay sinalubong niya ito ng halik sa labi. Ngumiti naman ang nobya na tuwang-tuwa na makita siya. Ano ba ang ipinunta niyo doon? Tanong ni Diego. Isinama ako ni Maine dahil nagpatulong siya na pumili ng wedding gown niya, sagot ni Diana. Excited na talagang mag-asawa ang babaeng yun. Tapos, nakapili na kayo? Nakangiting tanong ni Diego. Oo, deserve naman din talaga ni Maine na lumagay na sa tahimik dahil hindi na sila bumabata, sagot ni Diana. Ngumiti naman si Diego at napatitig kay Diana. Ang ganda talaga ng magiging may bahay niya soon. Pahinga ka muna ha, gala tayo mamaya, sabi ni Diego. Tumango naman si Diana. Pumasok muna ito sa loob ng kwarto para magbihis, saka lumabas at pumunta ng kusina, kaya sinundan niya ito. Hindi na muna siguro tayo magluluto ng ulam
dahil may dala ko. Luto na galing Maynila. Sagot ni Diana. At saka hindi pa pala umuwi ng States ang parents niya at mga kapatid. Hinintay pa ng mga ito ang kasal ni Maine. Nang gumabi ay gumala na sila sa bayan ni Diana. Nagpalakad-lakad lang at nang mapagod ay pumunta na sila sa kabilang bahay doon sa tabing dagat. Nakaupo sila sa buhanginan habang nakatingin sa nagkikislapang mga bituin. Sumandig sa kanya si Diana, kaya napangiti si Diego. I love you, honey. Nakangiting sabi ni Diego. Umayos ng upo si Diana at humarap sa kanya. Saka hinalikan ang tungki ng kanyang ilong. I love you too, sagot ni Diana. Kumusta ka naman? Anong masasabi mo tungkol sa naging buhay mo ngayon? Tanong ni Diego. Masaya at dahil yun sa'yo at sa lahat ng tulong mo. Kaya maraming salamat. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo at sa pamilya mo. Nakangiting sagot ni Diana. Basta ikaw, mahal na mahal kaya kita, sabi ni Diego. Mahal din kaya kita, nakangiting sagot ni Diana. Sobrang lapad ng naging ngiti ni Diana. Tumayo ito at hinila siya pataas. Magka-holding hands silang dalawa ni Diana na maglalakad sana. Pero yumuko siya at nagpanggap na may nahulog. Pero agad siyang lumuhod at kinuha ang singsing sa bulsa. Will you marry me, Diana? Tanong ni Diego. Napanganga si Diana. Nagulat at napatakip sa bibig nito. Yes, sagot ni Diana. Dali-daling isinuot ni Diego ang singsing na may malapad na ngiti. Umaapaw ang pintig ng puso niya sa sobrang tuwa. Salamat, honey. Aalagaan kita hanggang dulo, sabi ni Diego. Ganun din ako sa'yo, sagot ni Diana. At karga-karga ni Diego si Diana pabalik sa kotse. Pinatapos na muna ni Diego na magpakasal sina Oliver at Maine. Saka sila sumunod ni Diana. Kaya makalipas ang 1 taon, gaya ng gusto niya, ay biniyayaan sila ng babaeng anak ni Diana. Ang una nilang blessings.